Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon, kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Natin yung statement ba ni BP Sara ay totoo ba na anong tawag doon, yung binago niya yung sa EDSA, binawi, meron bang pagbawi? Yan, mga 2017, dito kasi naman dinadali, medyo iba pa itsura dito ni Sara Duterte, yung nananapak pa siya ng I find it hard, ito yung sabi niya sa EDSA noon, I find it hard to understand why this bloodless revolution has become the standard definition of freedom for our country. And this standard is forced down our throats by a certain group. Yan po yung mga dilawan of individuals who think they are better than everyone else. Yan. Tapos yung supposedly, yung mga supposedly na naman po yung sinabi daw ni Inday ngayon na binura. Ito po yung binura. On this day, we commemorate the brave souls who stood united on the streets of EDSA, fighting for democracy and freedom, etc. etc. Kaya sinasabi, binanatan kagad to, no? Sara versus Sara daw, di ba? Sara versus Sara daw. Dahil kinontra niya raw yung dati niyang sabi. Okay. Kaya pinabura yan ni Sara. Alam niyo po, ito na naman yung issue nila ngayon, no? Bakit binura? Hindi niya approve, di ba? Ngayon, may nakaisip na naman mga utak biya kasi. Ang iniisip naman nila ngayon, si Sara Duterte may ghostwriter. Puta, mga tanga talaga. Hindi po ghostwriter yan. Ang tawag po dyan, writer talaga. Pag ganyan po kataas yung pag ganyan po yung kataas yung yung posisyon nyo. Yung mayor nga, meron ng writer eh. Speech writer po ang tawag dyan. Hindi po yan ghostwriter na nililihim, no? Lantad po yan. Lahat po ng mga politiko mayroong speech writer. Wala naman pong problema dyan. Ginagawa nyo na naman, non-issue na naman. Kaya lang, i-review niya yun. No? Nagiging masama yung kung hindi mo alam kung ano yung sinasabi mo. Halimbawa, binasa mo yan. Ayoko nito, ayoko nito, ayoko nito. Palitan mo to. Gusto ko ito, dapat ganito. Ganun po yun. Ngayon, ito, siyempre, may nagpauna siguro na ito, may okasyon. O ano natin to, draft natin, pakita natin kay ma'am kung okay na yan. Na-post. Sabi ni Sara, hindi ako okay yan. May sinabi na ako statement yan. Hindi ba kayo natutuwa na meron tayong mataas na posisyon sa gobyerno na may paninindigan kung ano yung sinabi na hindi pa bago-bago? Di ba? Kung ano yung sinabi niya, malamang hindi alam ng writer na meron ng posisyon si Sara Duterte doon sa EDSA na ayaw niya ng EDSA. Hindi niya kinikilala. Kaya pina-take down niya. Ano pa issue nyo naman, may ghost? Hindi po ghost yan. Kasama po sa binabayaran, budgeted yan. Meron pong sweldo yung speechwriter. Mayor nga, may speechwriter na. Mga bugok talaga. Yung nagsasabi pong ghostwriter, yung lahat po ng politiko. Bakit ka naman? Kulang nila, sabihin ko, ako nga eh. Di ba? Pag mag-speech ako na medyo formal eh. Sasabihin ko lang doon sa tagasulat na maganda na, eto yung mga gusto kong sabihin. Eto, puntuhan mo. Tapos bibigay sa akin, okay na ba yan? Okay na to. Ang ganda, pero ito, medyo kulang eh. Ilagay mo rito yung history ng para yan. Ganun po yun. May kasunduan po yung... Ngayon, pag inaprubahan niya na yun, kanya na yun. Speech na yun eh. Speech na yun ng tao. Hindi niyo pala naiintindihan. Mahina talaga kayo sa takbo ng politika. Napakasimple lang po niyan eh. Ibig nyo ba sabihin na gumagawa ng batas, presidente? Hindi naman eh. Pero yung pagpirma niya, ibig sabihin nun, ina-approve niya yung batas na yun. Kaya nga si Duterte, hindi basa siya ng basa. Ayaw niyang malusutan. Di ba? Hindi ibig sabihin na yung mga senador na yan na gumagawa ng batas. Sila yung literal na nagtatype niyan. Nag-usap-usap sila dyan. Itong gusto kong mailagay dyan. Itong gusto. Meron ng mga abogado na sila na yung titikada niyan.
Kaya kung yung senador hindi na binasa, nagtiwala na lang siya sa mga congressman. Nung ginawa na yung congressman, napalusutan sila. Kinakantsawan sila ng congressman ngayon. Bakit kayo pumirma ng hindi nyo binabasa? Di ba? Ganun po yun eh. Once na ipinirma mo na, iyon na yun. Kasama ka na ron. Kaya yung mga ghostwriter na pinagsasabi mo, once na pinirmahan niya ni Sara Duterte, kanya ng speech yun. Ang problema nga, hindi niya inapprove na ilusot. Kaya itong paliwanag ni Sara Duterte, no? Para matapos na itong issue. Kasi non-issue po itong mga to eh, kung tutusin. Mahilig sila sa ganyan eh. Yung mga non-issue po ang binabanatan nila. What I said in 2017 regarding the February EDSA anniversary has never changed. My position remains the same today. I did not intend to issue a statement this year as I did not in the previous year. Because of this, I removed the EDSA anniversary post from my social media page. Yan po. Hindi pa ba sapat yan? Ano sinasabi niyong pabago-bago? Hindi po yan pabago-bago. When tagapagtanggol ka na din ni Gibbs, anak ng pupaw. May narinig po ba kayo na pinagtanggol ko si... Eto, in fairness po kay Kibuloy at saka sa akin. Hindi ko po kilala si Kibuloy. Paano ko po siya pagtatanggol? Hindi po siya naging presidente ng Pilipinas. Hindi po ako membro. Yan yung problema sa inyo eh. Mga Duterte pinagtatanggol ko. No? Yung binibintang nila Risa ng ano tawag doon? Yung binibintang po sana bago kayo mag-comment, nawain nyo muna yung sinasabi ko para hindi po kayo napapahiya, no? Wala po akong pagtatanggol kay Kibuloy. Hindi ko po kilala si Kibuloy, hindi po ako miyembro, no? Kung may kasalanan ba si Kibuloy o wala, hindi ko po alam. Paano ko po malalaman yan? Wala naman tayo pare-pareho doon. Di ba? Hindi nyo pa rin naman naririnig yung mga iba't ibang side. Ang problema po, hindi ko naman po nililihim na tagapagtanggol ako ng mga Duterte. Bakit pati yung hindi ko pinagtatanggol, sasabihin yung tagapagtanggol ako? Akusahan nyo na lang ako, tagapagtanggol ka pala ni Duterte. Opo, aaminin ko. Pero hindi ko naman pinagtatanggol dahil hindi ko naman kilala. Paano ko po aaminin? Palaamin po ako. Hindi po ako pala suko. No? Hindi ko po pinagtatanggol si Kibuloy dahil hindi ko po alam. Hindi po ako miyembro ng kanilang relihiyon. Ako po ay kulto ni Digong kaya tagapagtanggol po ako ng mga Duterte. Sana mapaghiwalay po ninyo si Kibuloy at si Duterte. Hindi ko po kilala personal si Kibuloy. Si Kibuloy, supporter ni Duterte. Ako, supporter ni Duterte. Ibig ba sabihin, supporter ko rin si Kibuloy? O hindi? Di ganun din, hindi rin supporter ni Kibuloy. Pare-pareho po kaming supporter ni Duterte. Hindi po lahat na supporter ni Duterte ay iisang utak. Di ba? Magkakaiba po, hindi ba? Ang dami-daming tao. Halimbawa, si Maharlika, supporter ba ni Duterte yan ngayon? Hindi ko alam. Kung sinusuportahan niya si Duterte, okay. Pero supporter ba ako ni Maharlika? Malamang hindi. Hindi dahil sa kung ano pa man. Hindi ko siya kilala. Hindi. Pareho lang kaming, ganun po yun. Huwag niyo pong ipagmalaki kung ano pa man. Kaya yung mga vlogger na nagsasabi na may ghostwriter, hindi po ghostwriter yan. Yung mga writer po na yan, pinasusweldo po yan ng gobyerno. Ang hirap po, no? Alam niyo po, magtataka ba tayo dyan sa mga yan? Sininyo nga ang pinagkukunan nila ng impormasyon ngayon. Ano pa? Pag-usap. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.